May luma ka bang SSS loan na hindi nabayaran? Huwag mong isipin na mawawala yan. May epekto ito sa retirement benefit mo at dito nagugulat ang marami. May SSS loan ka ba na hindi mo na nabayaran? Baka matagal na, baka ilang taon na, baka hindi mo na nga alam kung magkano na ang balance. At baka iniisip mo, luma na yan. Siguro wala na yan pag nag-retire ako. Pero hindi ganun kasimple. Kapag tumigil ka sa pagbabayad at naiwan ang SSS loan mo na may balance, maaari itong magkaroon ng penalties at manatiling obligasyon mo. At ang mas mahalagang tanong, ano mangyayari sa SSS benefit o pension kapag dumating na ang retirement mo pero may unpaid loan ka pa? Dito maraming SSS members ang nagugulat. May isang nag-comment dito dati. Ang sabi niya, naalala ko nung sinamahan ko si mother para mag-claim ng pension dahil namatay na si Fudra. May nakita akong isang nag-claim doon na parang halos wala nang makuha matapos kwentahin ang mga obligasyon na naiwan. Doon ko naisip, akala kasi ng iba parang ordinary yung loan lang ang SSS loan. Kapag hindi nabayaran, baka makalimutan din. Pero hindi ganun kasimple. At dahil marami rin sa inyo nagtatanong tungkol dito, gusto kong sagutin ngayon ng isang napakahalagang tanong. Ano ang mangyayari kung hindi ko nabayaran ang SSS loan ko? Una, kailangan natin maintindihan kung anong nangyayari kapag hindi mo nababayaran ang loan mo. Kapag nakaligtaan mo ang iyong monthly amortization, nagiging past due ang payment. At ayon sa impormasyong inilabas ng SSS, may 1% monthly penalty sa unpaid principal at interest hanggang sa fully paid ang loan. Kung tumigil ka sa pagbabayad at may naiwan pang balanse sa SSS loan mo, hindi ibig sabihin na burado na ang utang. Mananatili pa rin itong obligasyon at habang hindi inaayos, pwedeng madagdagan dahil sa interest at penalties. Kung may natitira pang balance, kailangan pa rin itong ayusin. At habang pinapabayaan, pwedeng patuloy na lumaki ang penalties. At may isang babala mismo mula sa SSS na talagang dapat mong tandaan. Ayon sa SSS, kung mananatiling unsettled ang loan ng mahigit 5 taon, pwedeng lumampas na ang accumulated penalties sa outstanding principal at interest. Pag-isipan mo yan, 5 taon. Kaya kung may utang kang matagal nang hindi nabayaran, huwag mong isipin na maliit pa rin ang balanse dahil maliit lang naman ang original loan mo. Dahil hindi lang original loan amount ang dapat mong isipin. May principal, may interest, at may penalties. Kaya may mga viewer tayong nagsabi ng ganito. May isang nagkwento na ang dating 15,000 pesos na loan ay umabot umano sa 80,000 pesos matapos ang isang dekada. Take note, viewer experience ito, hindi official SSS computation na ibig sabihin lahat ng 15,000 loan ay magiging 80,000. Pero ipinapakita nito kung bakit delikado ang isang loan na pinababayaan ng napakatagal at hindi lang isang ganitong kwento ang lumabas. May nagtatanong din tungkol sa 18,000 pesos loan na nagsimula pa noong 1999. May nagsasabing mayroon siyang 5,000 calamity loan at salary loan na hindi nabayaran mula pa noong 1990s. At may isa naman na may 8,000 loan mula 2022 na hindi nabayaran matapos mawalan ng trabaho noong pandemic. Iba-iba ang dahilan. May nawalan ng trabaho, may nagkaroon ng emergency, may nakalimot, may nagsimulang isipin na baka wala na ang lumang loan. Pero iisa ang problema, nananatiling hindi naayos ang obligasyon. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong, mawawala ba ang SSS pension ko dahil may unpaid loan ako? Ang sagot, hindi ibig sabihin na automatic na mawawala ang pension mo dahil lang may unpaid loan ka. Pero hindi rin ibig sabihin na walang epekto ang unpaid loan. Dahil ang outstanding loan obligation ay maaaring madidak mula sa applicable SSS benefits depende sa sitwasyon at applicable rules. At kabilang sa mga benepisyong maaaring maapektuhan ang ilang short-term benefits at final benefits gaya ng retirement, disability at death benefits. Kaya ang mas tamang tanong ay hindi, mawawala ba ang pension ko? Ang mas tamang tanong ay,
Kung may natitira akong loan balance pagdating ng retirement, magkano ang maaari kong matanggap pagkatapos ng applicable deductions? At malaking pagkakaiba yan. Halimbawa lang, sabihin natin dumating ang retirement mo at may natitira ka pang outstanding loan obligation. Hindi pare-pareho ang magiging epekto sa bawat member. Depende ito sa iyong SSS records, kung magkano ang titira mong loan balance, anong benefit ang kiniklaim mo at kung anong rules ang applicable sa claim mo. Pero ang mahalagang malaman mo, ang unpaid loan ay hindi simpleng hiwalay na problema na pwede mong baliwalain hanggang retirement. Pwede itong maging bahagi ng computation ng amount na matatanggap mo kung may applicable deductions. At hindi lang retirement ang dapat mong isipin. Paano kung mamatay ang member na may natitirang loan? Ito mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang kwento na sinabi ko sa simula. Sa mga impormasyong nakalap natin, ang outstanding loan balance ay maaari ring madidak mula sa applicable death benefits o claims ayon sa mga patakaran ng SSS. Kaya kung may SSS loan ng isang member na namatay, hindi rin dapat isipin ng pamilya na wala na siya, kaya wala na rin ang loan. Kailangan tingnan ng actual SSS records at kung ano ang applicable deductions sa benefit claim. At dito mo makikita kung bakit seryoso ang isang lumang unpaid SSS loan. Hindi lang ito problema ng utang ko ngayon. Pwede itong maging problema sa benefit na inaasahan mo o ng pamilya mo sa hinaharap. Ngayon baka iniisip mo, paano kung matagal na talaga ang loan ko? May 10, 20 or kahit 30 years na. O kaya 55 years old na ako, 140 months na ang contributions ko. Malapit na akong mag-retire. Ano ang gagawin ko? Ito ang magandang balita. May program ang SSS na ginawa para sa qualified members na may past due short-term member loans. Ito ang tinatawag na SSS Conso Loan, Consolidation of Past Due Short-Term Member Loans with Condonation of Penalty. Ang idea nito ay pagsama-samahin ang eligible past due loans mo sa isang consolidated obligation. Kasama sa covered ng loans ang salary loan kabilang ang SLRP, calamity loan, emergency loan at restructured loan. Sa programa na ito, kinukonsolidate ang principal at interest ng eligible past due loans. Kung gusto mong mabasa ang kumpletong mechanics ng SSS Consolidation Loan at Penalty Condonation, sabihin mo lang sa comments o mag-message sa akin. Ipapadala ko sa iyo ang kopya ng Official SSS Circular Number 2022-022 para makita mo mismo ang guidelines mula sa SSS. Samantala, ang unpaid penalties ay maaaring makondone o ma-waive basta matupad mo ang mga kondisyon ng programa. May dalawang pangunahing payment options na kailangan mong malaman. Una, one-time payment. Kung magbabayad ka ng buong consolidated loan sa loob ng required period, maaaring makondone ang 100% ng consolidated penalty subject sa program requirements. Kailangan bayaran ng buo ang conso loan sa loob ng 30 calendar days mula sa pagtanggap ng notice of approval. At tandaan, ang consolidated loan na 5,000 o mas mababa ay kailangan one-time payment. Pangalawa, installment plan. Kung hindi kayang bayaran ng isang bagsakan, may installment option para sa qualified members. Kailangan at least 10% down payment ng consolidated amount sa loob ng 30 calendar days mula sa approval notice. At ang natitirang balanse ay maaaring bayaran monthly. Depende sa amount ng consolidated loan, ang maximum term ay maaaring 6 months, 12 months, 24 months, 36 months, 48 months hanggang 60 months. Pero may isang napakahalagang kondisyon. Hindi ibig sabihin na kapag nakapag-down payment ka, tapos na ang penalty problem. Ang condonation ng penalty ay nakadepende sa pagtupad mo sa payment terms. May bahagi ng penalty na maaaring makondone batay sa iyong down payment. At ang natitirang penalty ay maaaring tuluyang makondone kapag natapos mo ng bayaran ang outstanding conso loan ayon sa approved terms. Kaya kung papasok ka sa programang ito, kailangan mong tapusin ang commitment. At kung may old SSS loan ka ngayon, huwag kang manghula. Huwag mong sabihin, baka 5,000 lang naman. Baka wala na yan. Baka hindi na makita ng SSS. I-check mo ang my.sss account mo. Tingnan mo ang actual loan record.
Alamin mo kung magkano talaga ang outstanding balance at kung qualified ka sa isang available na condonation program, alamin kung paano mo ito maayos habang may panahon ka pa, lalo na kung papalapit ka na sa retirement. Dahil sa huli, ito ang gusto kong tandaan mo. Hindi ang pagkakaroon ng SSS loan ang dapat mong katakutan. Ang mas delikado ay ang pagkakaroon ng unpaid loan na hindi mo alam kung magkano na ngayon at hinahayaan mo lang itong lumipas ng maraming taon. Baka ang 5,000 noon, hindi na 5,000 ngayon. Baka ang loan na nakalimutan mo noong bata ka pa ay siya palang haharapin mo kapag malapit ka na mag-retire. At baka sa halip na ngayon mo pa ito ayusin habang may income ka sa panahon pa ng retirement mo, ito maging problema. Kaya kung may unpaid SSS loan ka, lalo na kung matagal na, huwag mong antayin hanggang sumapit ang retirement claim mo bago alamin kung magkano na ang balance ng loan mo. I-check mo na ngayon. Dahil ang tanong ay hindi lang magkano ang utang ko. Ang mas mahalagang tanong ay kapag dumating ang araw na kailangan ko na ang SSS benefit ko, magkano pa ang matitira? Kung may luma kang SSS loan, ilan taon na itong hindi nabayaran? I-comment mo sa baba. Baka ang kwento mo makatulong sa ibang SSS members na may parehong problema.